Welcome to InvestEd. Welcome sa Invested. So yung company na re-reviewin natin ay ang company Semirara Mining and Power Corporations, no. So, ang pinaka-focus lang natin dito ay ang third quarter earnings ng company. So, kung gusto niyo makita yung deep analyzations natin at full analyzations natin sa kanya, so please click down below yung descriptions natin sa baba, no. Okay, again guys, yung ating focus lang dito ay third quarter earnings ni Semirara. Okay guys, so kung ready na kayo, let's start and see you on the other side. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin, no? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-invest ko sa stock market. And ang kagandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat. Welcome sa 1-year chart ni SCC. Nakikita natin dito yung kanyang 1-year chart high ay nasa 23.9 and yung kanyang 1-year chart low na nasa 8.3. Okay? So, nakikita natin dito during the peak of pandemic talaga nag-massive drop down yung company. And now nagtitrade na lang siya dito sa 10.78 pesos per share. Ng time na ina-analyze natin to, no? The revenue data ng company in a quarterly basis, nakikita natin dito yung kanilang revenue ngayon in third quarter of 2020 ay nasa 7.2 billion pesos comparing to the second quarter of 2020 ay nasa 5.39 billion pesos comparing also to first quarter of 2020 na nasa 7.27 billion pesos ay ang kanilang revenue. Okay, so nakikita natin dito na bumalik yung kanilang revenue, no, in the first quarter of 2020. And while comparing to the same quarter of 2019, nakikita natin na mayroon siyang 10.76 billion pesos revenue. And now nasa na lang 7.2 billion pesos revenue ang company. Okay, and this is the third quarter earnings per share actual versus forecast ng mga analyst. Nakikita natin dito yung forecast ng mga analyst ay nasa 0.37 while yung kanyang actual or na-produce niya lang ay nasa 0.18 yung earnings per share ng company in the third quarter. So nakikita natin dito na underperform yung company. Okay, now this is the net income ng company in a quarterly basis also. Nakikita natin dito, yung third quarter earnings nila ay nasa 749.90 million pesos lang. While in the second quarter of 2020 ay nasa 1 billion pesos net income. In the first quarter of 2020 na nasa 1.1 billion pesos net income yung kanilang earnings, no? And comparing to the same quarter of 2019, nakikita natin na nasa 2.58 billion pesos yung kanilang earnings, no? And now, mayroon na lang 749.90 million pesos yung kanilang earnings. Okay, and this is the revenue breakdown ng company. Nakikita natin dito, 59% came from mining and 39.4% came from power. Okay? Sabi dito sa report, no, the cheapest power play in the sector. Despite the very challenging earnings outlook of the company, we believe that much of the negative news is already priced in. The stock is the cheapest among all power companies, trading at only 6.2 times 2021 estimated PE ratio based on our revised earning forecast. Vertical integration a key advantage over competitors, no. The Calaca plant sources coal from Semirara's existing mining operations, allowing it to save on fuel costs compared to its peers. Furthermore, SCC will enjoy even higher cost saving from Calaca Unit 3 and 4 due to their ability to utilize waste coal in generating power. Okay? And this is the price to earnings ratio ng company. Nakikita natin dito and also nandito rin ang 1-year return ng company. 55.2% down siya ngayon in 1-year return and the industry ay nasa 40% down. Nakikita natin dito, the company underperformed the Philippine industry which returned a 40%
down over the past year. And also nakikita din natin dito na the company underperformed also the Philippine market, which returned it negative 21.8% lang over the past year. And comparing to the PE ratio ng company, si SCC ay merong 7.2 times PE ratio ngayon. So nakikita natin dito, comparing to the industries na kinabibilangan niya, the company is a good value based on its PE ratio compared sa kanyang industries and also sa market nun. Nasa 13.5 PE ratio meron ang market. Okay guys, no? Ang focus lang natin dito ay ang third quarter earnings lang ng company, no? So kung gusto niyo makita yung full analysis natin sa company, so nasa baba yung descriptions natin, okay? Again, no, kung wala pa kayong Excel sheet na kagaya nito, please comment down below your email para mabigay ko ito sa inyo ng libre at magamit nyo sa investing journey nyo, okay? So now, ang una nating hahanapin yung forecasted net income ng company. Okay, so nahanap natin na forecasted net income ng company in 2020 ay nasa 4.7 billion pesos net income yung kanilang forecasted in 2020. So ito yung ating gagamitin. Ako na yung susunod nating hanapin yung average PE ratio ng company for the past 5 years. So marami nagre-request sa atin, no, kung walang BPI trade, ano ba yung another alternative? Video na to, example natin yung MSN Money para makuha yung average PE ratio ng company for the past 5 years. Okay, so nandito tayo sa MSN, no? Okay, so ang gagawin lang natin, pipindutin lang natin yung Money tab. Okay, tapos ito yung lalabas. So lalagay lang natin dito yung stock code. Gusto natin paghanapan ng data. So dito. Okay, so kunyari ang kukunin natin si SCC, no? Okay, yan. Okay, yung default na lalabas dyan, ito, no, ganito. Yung summary. Ang pipindutin natin dyan para makuha yung average PE ratio ng company. Itong analysis. And then, ito, yung price ratio. Okay? Pag pindot mo sa price ratio, ito yung lalabas. So, kukunin natin tong PE ratio na company high and PE ratio na company for 5 years low. Ito. So, pagpa-plus mo to, then i-divide mo sa 2 para makuha mo yung average PE ratio ng company for the past 5 years. Okay, so yung average PE ratio nakatin sa kanya for the past 5 years ay nasa 12.1. So, ito yung ating gagamitin, no? Para makuha yung intrinsic value ngayon ng company. Okay, na yung susunod nating hahanapin ay ang current price and current market capitalizations ng company. Okay, so nandito tayo sa Reuters.com, no? So kung viewers kayo ng ating channel, so alam nyo na to kung paano to kunin and alam nyo na kung paano kunin yung intrinsic value ng company. Okay? So ito kukunin natin tong current price ng company. And yung kanyang current market capitalizations ay nasa 45 billion pesos, no? So ito and ito. So yung ating intrinsic value ngayon kay SCC ay nasa 13.79. And yung ating margin of safety sa kanya ngayon ay nasa 11.03. Yung margin of safety, ito yung buffer natin sa intrinsic value para makabili tayo ng sales sa company. Kapag yung current price ay nasa margin of safety or below margin of safety, it is considered a buy ratings alone in terms of intrinsic value. And ng time na ina-analyze natin to, yung kanyang current price ay nasa 10.78. So nasa buy ratings tayo sa kanya and meron tayong potential upside na 28% kapag na-reach niya yung ating 13.79 na intrinsic value. Okay? Okay guys, no, so please comment down below your email kung gusto niyo makuha yung ganitong Excel sheet. Okay, and this is the intrinsic value comparison. So nakikita natin dito yung ating intrinsic value sa kanya ngayon ay nasa 13.79 and meron tayong upside potential na 28% and meron tayong ratings na buy sa kanya. And pagdating kay COL, yung kanyang intrinsic value ngayon ay nasa 25 pesos per share and may upside potential na 131% and may ratings na buy ratings. And also, no, kay BPI Trade naman, yung kanyang target price or intrinsic value ay nasa 27.50 and upside potential na 150% and ratings niya ay nasa buy also. So, nakikita natin dito yung comparison ng intrinsic value. Okay? Hanggang dito na lang muna yung ating third quarter earnings review and analysis sa company. So, maraming salamat sa inyo guys. And as always, invest wisely and see you on the other side.